ng Panginoon. At kami humihingi talaga ng pasensya dahil wala kaming sapat na mga upuan para mapaupo ang mga tao at ang iba po'y nasa labas. Nandun na sa labas. Akin pong nabalitaan kani-kanina lang na dapat pala'y nirentahan namin ang teatro sa New Albany na siguro'y kahit 3,000 ay kasyang-kasya roon. Pero ang inihanda nga namin ay isang lamang, revival na para lamang sa munting grupo rito sa simbahan. At kaunting pagsalubong lang natin ito para sa mga nagbabalik bayan. At kami nga'y nagagalak ng lubos na makita kayong lahat na naparito. Kung di po ako nagkakamali, nakikita ko rito ang kapatid kong taga Georgia. Kapatid, di ko lang mabanggit ngayon ang pangalan mo, Palmer, taga Macon, Georgia. Kami nagagalak na makasama ka namin sa dako rito, kapatid na Palmer, kay kapatid na Fritz, na narito sa unahan. Ikinagagalak namin na makita ka. At alam ko na sa isang dako rito sa gusali, ay narito po si Dr. Lee Vale, isa sa mga nagtaguyod ng pagtitipon sa Lima, Ohio, kung saan siya po'y pastor ng iglesia ng First Baptist at isang malapit kong kaibigan. Bumisita siya sa bahay ngayong araw at naparito para bumisita kasama natin sa buong pagtitipon na ito. Marahil atin lang isa sa mga gabing ito, ating aanyayahan siya na pumarito sa entablado at mangusap siya ng kaunti. Sinubukan kong siyang humalili sa oras ko ngayong gabi para mangusap at ang kaso tumanggi naman siya. Kaya umaasa pa rin tayo marahil na siguro bukas ng gabi o kung anong oras, si kapatid na Vale o ang ilan sa mga ay makakapangusap ng kaunting pahayag o dalawa patungkol marahil doon sa pagtitipon o mga kaganapan sa dako roon, kung ano man ang ilagay ng Panginoon sa puso niya. May ilan pang narito na gusto ko sanang kilalanin silang lahat kung may oras lang sana, pero kami nga'y nagagalak na kayo nakaparito. May nakikita akong munting kapatid doon sa likod na bahagi ng grupo ng mga ministro na sumadya rito na bumisita sa akin nitong hapon. Mula pa sila sa Arkansas at may ilan din na mula Missouri. At ngayon, sa gabing ito, gusto nating sulitin ang oras dahil bawat gabi ay sisikapin nating matapos ng 9:00 kung maaari. Ngayong gabi ay gabi ng komunyon, kaya siguro po ay mas atrasado ang tapos ngayong gabi kaysa sa karaniwan. Bukas ng gabi, loobin ng Panginoon, nais kong mangaral patungkol sa kayong nga'y mangagpakasakdal at ang sakdal na hain bukas ng gabi. At pagkatapos, yun po'y sa Biyernes Santo. At pagkatapos, sa Sabado ng gabi, ay ang paglilibing kung loobin ng Panginoon. Linggo ng umaga, ang pagbubukang liwayway na gawain ay 6:00 at 10:00, gawain para sa pagbabautismo. At 10:30, pag-aaral po ng Sunday School patungkol sa pagkabuhay na maguli. At linggo naman ng gabi, may regular na gawain para sa pagpapagaling, gaya ng ginagawa natin sa labas sa pag-iibanghelyo. Kaya ngayon, umaasa kami na aanyayahan nyo ang mga kaibigang makasalanan at iba pa at pumarito at makisama sa atin dito at umagapay sa pagtitipon na ito sa parating na sa pagpapatuloy ng pagtitipon na ito ang ibig kong sabihin. May bago po akong Biblia ngayong gabi. Ibinigay sa akin ng isang kapatid na lalaking taga Danford at medyo may kalakihan po ito. Ito ang unang pagkakataon na mangangaral ako gamit ito. Medyo nangangapa po ako. Ngayon, batid natin na nagkakatipon tayo para sa isang layunin at yun ay ang mapalawig pa ang alituntunan ni Kristo at ang makasumpong ng kapayapaan sa ating mga kaluluwa at ibunsod tayo na maging mas maiinam na mga kalalakihan at kababaihan, mas maiinam na mga lingkod ng Panginoon. At kung naparito tayo para sa iba pang kaisipan, abay, hindi tayo pagpapalain ng Panginoon. Naparito tayo para umagapay. Naparito tayo na sa Diyos nakatuon. At ito po ang bahay ng pagtutuwid, kung saan ipinagkakaloob ng Diyos ang kanyang mga pagpapala at itinutuwid tayo mula sa mali. Ngayon, bago lang natin buksan ang salita o humiling sa Espiritu Santo na tulungan tayo, atin po munang iyuko ang ating ulo. Mapagpalang Ama na makalangit, sa iyong makalangit na presensya ay aming inihaharap ang aming mga sarili ngayon bilang mga tagapakinig ng Ebanghelyo at bilang tagapagsalita ng salita. Iyo pong tuliin ang mga labi na nagsasalita at ang mga tenga na nakikinig at mga puso na tumatanggap. At ang Espiritu Santo naway pagputol-putulin sa amin sa gabing ito at ibahagi ang mga katotohanan ng walang hanggang biyaya ng Diyos sa bawat isa sa amin. Na sa pag-alis namin sa gusali na ito sa gabing ito ay masasabi namin gaya ng malalaking pa-Emmaus, hindi baga nag-aalab ang ating mga puso sa loob natin habang kinakausap niya tayo sa may daan? Sapagkat tinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
Doon po sa aklat ng Ebanghelyo ni San Mateo, sa ika-28 na kabanata, sa ika-27 at ika-28 talata, heto po ang teksto na nais kong basahin. At dumampot siya ng isang saro, at nung siya'y nagpasalamat at kanyang ibinigay sa kanila na nagsabi, "Magsiinom kayong lahat nito, sapagkat ito ang aking dugo ng bagong tipan, na nabubuhos dahil sa marami, sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Datapwat sinasabi ko sa inyo, na buhat ngayon ay hindi na ako iinom ng bunga ng ubas hanggang sa araw na iyon, na inumin kong panibago ng mga kasalo ko kayo sa kaharian ng aking Ama." At ngayon, mangungusap tayo tungkol sa ang komunyon. At heto po ang orihinal na gabi ng komunyon. At ang komunyon ay ginanap una doon pa sa Ehipto. Ang unang komunyon ay yaong kordero ng Paskwa ay pinaslang na siyang tipo ni Kristo. At marami sa atin ang pamilyar na sa pinagpalang lumang kwento na yan, kung paanong yaong mga sumalo sa komunyon sa dako roon, sila'y lumakad sa ilang ng 40 taon. At nung paglabas nila roon, ay wala ni isa sa kanila ang nanghihina. At ayan din, na maging yung kanilang mga damit ay di man lang nahimulmol, dahil sa loob ng 40 taon ay inalagaan sila ng Diyos. Grabing pinagpalang kasiguraduhan ang tamasa natin sa gabing ito. Kung yun ang tipo, kaya't si Kristo ang antitipo. At ganun na lamang na pinalaya ng Diyos ang mga anak. At yung pagsalo sa komunyon ay buhay at kamatayan ang pagitan. Sila na nasa loob, sa ilalim ng nabubong dugo, ay kumain ng komunyon. Walang kahit sino ang makasasalo sa komunyon na nasa labas, yamang ang dapat ay nasa ilalim ng nabubong dugo. Ang dugo ng kordero ay unang binubo at pagkatapos ay ipinahid sa itaas at haligi ng pinto. Yung itaas yung pahalang na kahoy at doon din sa haligi ng pinto. At yung kordero ay iihawin at tapos at kakainin na may kasamang mapapait na gulay at magbibigkis ng kanilang bewang. Pagkatapos na mabubuo ang dugo at makadaan sila sa ilalim ng nabubong dugo, sila'y nabibigkisan at handa na para magmarcha. At ngayon, yan nga'y napakagandang tipo ngayong gabi ng mga tao na sumasalo sa komunyon, na hayat wala na silang kaugnayan o koneksyon man sa mga bagay ng sanlibutan. Sila nga'y kailangang dumaan sa ilalim ng dugo unang-una, at kinakailangan na malinis mula sa lahat ng kasalanan na ang tinutukoy ay ang kawalan ng pananampalataya. At ang paay masuotan ng kahandaan sa Ebanghelyo, suot-suot ang buong kagayakan ng Diyos, handa ng ipatawag anumang oras. At hayon nga ang tanda na ang anghel ng kamatayan ay di maaring pumasok sa ilalim ng dugo. Pinakailangan ng anghel ng kamatayan na pumaybabaw at lampasan ang dugo na iyon. At doon nga kinuha ng Makata ang inspirasyon para masabi, "Kapag nakita ko ang dugo, ako'y lalampas sa iyo." Nalalapit na ang oras ng pagpapalaya nung tanggapin nila ang komunyon. Yung inihaw na kordero at yung mapapait na gulay na kinain nila bago umalis. Ngayon sa antitipo naman na ating ipapangusap, ito nga'y maraming mga taon ang nagdaan ngayong gabi nung ganapin ni Jesus ang nalalaman nating hapunan ng Panginoon, yaong komunyon. At may kung anong espesyal na bagay tungkol doon na siya'y mangungusap sa mga alagad niya, at bago lamang lumisan, ay gusto niyang ipangusap yon ng masinsinan sa kanila. At yun nga'y may inihanda silang silid para doon. Panahon ngayon ng pagbubuklod. At ang ibig sabihin mismo ng komunyon ay pagbubuklod. Marami sa mga iglesia ang may eksklusibong komunyon, na sa kanilang sariling iglesia lamang sila nagkakaroon ng komunyon. Pero dito nga'y hindi tayo denominasyon. Tayo may bukas na komunyon para sa lahat. Dahil naniniwala tayo na ang bawat mananampalataya ay may karapatan sa hapag ng Panginoon at ang makapagbuklod sa palibot ng maiinam na mga bagay ng Diyos.
kasama ang bawat mananampalataya, maski ano pa ang kredo, kulay o ano pa man siya, na ang lahat ay pinainom mismo sa siya't siyaring biyaya, si Kristo. Ngayon, itong dakilang oras na ito ay sumapit sa ating Panginoon, haya't isa mismo sa pinakamatinding pagsubok sa buong paglalakbay niya sa lupa, na nung panahon na yon ay napipinto na, panahon ng pagsubok. Kinailangan ni Jesus na dumaan sa mga pagsubok na yon, kung papaano nga na tayo ay dadaan sa mga pagsubok. At ang sabi nga ng Biblia, bawat anak na lumalapit sa Diyos ay kinakailangang unang-una na masubok, mapagsanay, maituwid. Ngayon, sa maraming mga tao, ito'y isang pakikipagharap kapag ang panahon ng pagsubok ay dumarating. Panahon yon para mapatunayan kung talaga bang karapat-dapat ka. At ang sabi ng Biblia, kung hindi natin kayang tayuan ang pagsubok, ay lumalabas na ilehitimo tayong mga anak. Sinasabi-sabi lang pala natin ng Diyos ay ating Ama, at ang totoo ay di naman pala natin si Ama. Dahil kung wasto lamang at ng buong puso natin, ay tinanggap natin ang Panginoong Yesus bilang personal nating tagapagligtas, wala ngang kahit anong bagay sa lupa o sa buong kadiliman na walang katapusan ang makapaghihiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos na naroon kay Kristo Jesus. Ako nga'y nagugulat sa panahon na ito, at nagugulat nga sa tuwina kapag may mga taong nag-aangking mga Kristiyano at sa unang munting pagsubok pa lang na dumarating, sila nga'y bumabagsak sa tabing daan. Ipinapakita lang na intelektual na kaisipan lang ang taglay nila patungkol kay Kristo. Yan ang dahilan kung bakit napakarami sa panahon ngayon ang hindi makapanghawakan ay dahil nga intelektual na kaisipan lang ang taglay. Kung sa intelektual lang, ito'y mapapaniwalaan mo. Pero higit nga ito roon. Ang tanggapin si Kristo ay ang tanggapin ang persona ni Kristo. Marami sa atin ang tinatanggap ang Kristiyanong relihiyon sa batayan lamang ng kaalaman sa kredo. May ilan din naman na tinatanggap ang Kristyanismo sa batayan ng mga doktrina sa pagbabautismo. May ilan na naniniwala na sila'y Kristiyano dahil sa kung anong emosyon na madalas nilang naipapakita tulad ng pagsigaw o pagsayaw sa espiritu o pagsasalita ng iba't ibang wika o sa kung anong kamanghamanghang kaloob na kayang ipakita. Lahat ng mga bagay na yan ay may inam at may kanya-kanya silang lugar. Pero ang tanggapin mismo si Kristo ay ang tanggapin ng persona ni Kristo. At pagkatapos, ang iba pang mga bagay na ito ay kusang susunod na lalapit. Ngayon, yamang hindi inilibre ng Diyos ang sarili niyang anak mula sa malupit na pagsubok, gayon din na hindi niya kayo o ako ililibre mula sa malupit na pagsubok. At heto noon si Jesus na kinaharap ang pinakamasalimuot na pagsubok na kinaharap niya kailanman, ang Getsemani, inilatag sa harapan niya roon, kung saan ang minsan at huling pagsubok na sasapat sa lahat ay dumating. Nung ang mga pasanin ng buong sanlibutan ay iniatang mismo sa kanyang pinagpalang balikat, wala ngang kahit sino sa buong kalangitan man o lupa ang makatitindig doon kundi siya lamang. At ang mabatid mismo na ang lahat ng pagkakasala, ng lahat ng kasalanan ng nakaraan, at kasalanan ng kasalukuyan, at kasalanan man sa hinaharap, ay inilagak sa pasyang ito. At yun ang isa sa pinakadakilang pananagumpay na pinananagumpayan ni Kristo, o nagpatunay sa dakila niyang pagka-Mesyas. Haya't nung sabihin niya sa Diyos, hindi ang kalooban ko, kundi ang sayo ang masunod. Yun ang pinakadakilang katagumpayan na pinanagumpayan niya kailanman. Lahat ng demonyo ng pagdurusay naroon noon sa palibot para tuksohin siya at subukin siya. At sa tuwing iwinawasto tayo sa Diyos, kapag ang mga puso natin nagiging dalisay, at dumadako ang Espiritu Santo sa lugar niya sa ating puso, yun ang pinakamalwalhating panahon ng pagdaan sa pagsubok. Sinasabi sa atin ng Biblia, ang ating mga pagsubok at paghihirap
ay lalong mahalaga sa atin kaysa sa pilak at ginto ng mundong ito. Kaya tayo nga'y dapat na magpasalamat. Hindi ko po sana gustong ihalimbawa ang sarili kong mga karanasan. Pero ito po kasi ang pumasok sa isip ko. Naalala ko yung matindit pangtapos na pagsubok na naranasan ko sa karanasan ko bilang isang Kristiyano. Doon yun noon sa ospital sa Daco rito sa Spring Hill. Haya't ang asawa ko ay nakaratay sa morgue roon. Isang bangkay na. At siya'y lumipat na mula sa buhay na ito para maparoon sa Diyos. At talagang kasagsagan mismo ng pagsubok at pagpapahirap. Hindi lang yun basta may magsasabi, Billy, isa kang holy roller. Haya't di pa yun masyadong pagsubok kung tutuusin. At ito ngang iba pang maliliit na pagsubok at iba pa na mga panlilibak mula sa mga kalalakihan ng mga kasamahan ko sa trabaho, hindi pa nga yun pagsubok kung tutuusin. Haya't ang pinakamatindi mismong oras ng pagsubok ko ay nung dumating doon si Dr. Adair. Naikwento ko ngayon uli sa kanya kahapon sa ospital nung maupo kaming magkasama. At hayan nga nung papalapit siya sa may pasilyo para salubungin ako. At hinawakan niya ako sa kamay at sabi, Billy, ang sanggol mo ay naghihingalo at wala ng tsansa para siya ay mabuhay pa. May tubercular siya na meningitis. Sabi ko, naku, di yan totoo, doktor. At hayan nga ang nanay ng sanggol na nakaratay, bangkay na. At pumasok ako at sabi niya, basta't sumama ka lang sa akin. At nagpunta kami roon sa laboratorio at doon ay may itinasyang munting babasaging tube at inalog niya yun. At parang ang may kung anong manipis na hibla na nasa loob nun. Sabi niya, yan yung mikrobyo ng meningitis at nasa loob ito ng sanggol. Kinuha namin ito mula sa gulugod para palabasin yung paghilab. Tapos sabi niya, dito, natuklasan namin na tubercular na meningitis ito. Sabi, nakuha ito ng sanggol dahil sa paggagatas sa nanay. Tapos sabi, kung ang sanggol ay mabubuhay, magiging pila ito. Pagdurusahan yon. Pero ang sabi niya, kung sa awa ng Diyos, ang sanggol ay ayao kasama ng kanyang nanay. Sabi ko, Doktor, gusto kong makita ang sanggol. Sabi niya, di pwede, Billy, dahil kay Billy Paul na anak mo. Sabi, baka madala mo kasi yung mikrobyo at mahawa pa siya. At matapos na gawin niya ang lahat ng makakaya niya para patatagin ang loob ko. Nung umalis na siya ng gusali, ako nga'y palihim na nagtungot pumunta sa silong na palapag. At nung pagkapunta ko roon, yung ospital ay di ganong kaayos kumpara ngayon. At yung mga bentana'y nakabalagbag noon at wala pang screen. At may ilang langaw na dumapo sa mga mata ng muntikong sanggol. At kaya binugaw ko paalis yung mga langaw at tumunghay ako sa munting katawan ng sanggol. Hirap na hirap at yung munti niyang mga binti umuugoy-ugoy. Tapos sabi ko sa kanya, Sherry, iha, kilala mo ba si Daddy? At mistulang ang parang sinusubukan niyang iwagayway ang munti niyang kamay sa akin. Hayat 8 o 9 na buwan pa lang siya. At tumingin ako sa kanya. At talagang hirap na hirap siya. Hayat munting sanggol lang na walang kamuwang-muwang hanggang sa yung isa sa munti niyang asul na mata ay naduling. Grabing sakit. O talagang aakuin ko yon kung maaari lang anumang oras mula sa kanya. At lumuhod ako habang ang mga pintuan ay nakasara at sabi ko, O Diyos, Ama, naroon pong nakaratay ang asawa ko. Ang nanay ng sanggol na ito ay nakaratay doon sa isang dako sa morgue ng tagapag-imbalsamo. Tapos naroon si Billy Paul sa higaan may sakit. At heto ang sanggol ko naghihingalo. Tunay nga na ikaw, Panginoon, ay di siya kukunin. Mahal ko siya. At kamukha siya ng nanay niya. Gusto kong palakihin siya. Iyo po bang ipahintulot kung maaari lamang, O Diyos, na iligtas ang buhay ng aking sanggol? At nung tumingin ako sa itaas, at gaya ng nalalaman yung lahat, ako'y laging sumasailalim sa mga pangitain. Ayan nga't may parang itim na kortina na unti-unting nalaladlad, bumababa, at parang ang pinulot ng Diyos ang panalangin ko, at itinapon lang yun pabalik sa mukha ko. Tapos sabi ko, ano po bang nagawa ko, Diyos? Sinuway ko po ba ang iyong mga kautusan na kailangan kong batain ang parusang ito? Kung ganoon po,
Maari mo po bang ihayag yon sa akin? At nang sa gayon ay makapagsisi ako. Gagawin ko po ang lahat, basta't huwag lamang kunin ang aking sanggol. At nakita ko na siya ngay yayao ano't anuman. Tumayo ako, at pagkatapos, pinuntahan ako ng manunukso. Hayon nga ang isang sandali na yon sa buong buhay ko na matatawag ko na pinakamasalimuot na sandali, ang aking Getsemani. Nung sandali na yon na halos hindi na ako makakapit sa higaan, ang sabi ng dyablo, nakita mo na? Yan pala ang gantimpala sa pagsisikap mo na mapaglingkuran siya? Ibig mo bang sabihin, kukunin niya ang batang-bata pang 22 taong gulang na nanay at iraratay siya roon ay isang bangkay na sa morgue? At kukunin pati ang pinakamamahal mong anak na sanggol, ang sarili mong laman at dugo, at pagkatapos ay pipinit ng malakas yung panalangin mo sa mismong mukha mo, at pagkatapos, sasabihin mo na paglilingkuran mo pa rin siya? Nakatayo nga ako noon sa pagitan ng opinyon. Kailangang magdesisyon. Pagkatapos, ipinatong ko ang kamay ko sa munti niyang ulo, sabi ko, ang Panginoon ang nagbigay, hayat ang Panginoon nga rin ang nag-aalis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Nakaramdam ako ng kaginhawaan. Sabi ko, Shari, iha, di pa pwedeng pumunta si Daddy sa lugar kung saan ka naroon ngayon. Pero pupunta si Daddy balang araw. Iraratay kita ngayon sa bisig ni Nanay at ililibing kita. Pero makikita ka uli ni Daddy balang araw. Si Ginoong Eisler, na siguro'y nakaupo rito ngayon, di ko lang siya makita sa madla rito, ang dating senador ng estado rito sa Indiana. Naglalakad ako roon sa lansangan. Ginoong Eisler, sa tingin ko naalala mo pa ito. Yung mga kamay ko ay nasa likod ko, patungo ako noon sa sementeryo. Pagkatapos ng baha, umiiyak. Madalas akong nagpupunta roon ng gabi at may kalugod-lugod na kalapati na dadapo roon sa puno at aawitan ako. Mistulang ang mula doon sa mga simoy ng hangin sa mga palotsin at mga punong kahoy ay para bang yung awitin na ipabulong na umiihip kasabay yon na sinasabi, may lupain sa kabila ng ilog na magpakailanmang kairog-irog, mararating lang natin ang baybay sa pamamagitan ng pananampalatayang taglay. Isa-isa tayong lumalapit sa lagusan na doon maninirahan kasama ang mga walang kamatayan. Balang araw ay kanilang patutunugin yung mga kampanang gintuin para sa inyo at sa akin. Si Ginoong Eisler, minamaneho niya noon ang luma niyang truck. Siya nga'y bumaba at tiniyakbay niya ang kanyang bisig sa akin. Sabi niya, narinig kita na nangangaral sa kanto sa lansangan, Billy. Nakita kita na nakatayo roon sa tabernakulo. Narinig kita doon sa pag-aawitan ng mga himno kung paano mo ngang itinataas si Kristo, gaya ng pagdedeklara mo kung sino siya. Sabi, ngayon kinuha na niya ang tatay mo, ang kapatid mong lalaki, ang asawa mo, at maging ang anak mong sanggol. Sabi, ngayon, ano na siya para sa'yo? Sabi ko, Ginoong Eisler, dalhin man niya ako sa dako ng mga napahamak, iibigin ko pa rin siya. Dahil isang araw noon, sa isang dako sa isang lumang silungan ng mga uling, may kung anong bagay na nangyari sa kaibuturan ng puso ko na walang kahit sino ang makabubura noon. Hindi nga yun bagay na sa ganang sarili ko ginawa. Ang walang hanggang biyaya yun ng Diyos na sumagip sa akin sa oras na yun ng napakalaking pagdedesisyon. At nung ang pinagpala nating Panginoon ay naroon noon sa Getsemani, sa pagpunta roon, nung siya ay hudyat ng tatanggihan sa Jerusalem, at ang konseho ay nakaabang na noon para kitilin ang kanyang buhay. Sa puntong yon na ang walang hanggang patutunguhan ng bawat kaluluwa na lumakad o lalakad pa lang sa lupa ay nakasalalay sa kanyang desisyon. Napakaliit nga kung tutuusin yung sa akin kumpara doon. Napakaliit nga nung sa inyo kumpara doon. Nakakaawa ngang isipin na di natin kayang tindigan ang mumunting mga bagay na ito. Pero doon sa dakila't mahalagang oras na yon, hanggang sa batahin na mismo niya ang hirap, sa pagkaalam ng lahat ng mga bagay, hanggang sa ang tubig at ang dugo ay maghiwalay sa kanyang katawan, at yung naglalakihang mga patak ng dugo, na animoy pawis ay tumagaktak mula sa kanyang noo. Haya't mas kakilakilabot na kamatayan ng kanyang paulit-ulit na dinanas sa may Getsemani kaysa sa kamatayan niya sa krus. Siya ay naroon nga sa pagsisimula ng kaganapan na yon.
bago magsimula ang mabigat na pakipagbaka, at siya nga'y sumalo sa komunyon. Tinipon niya ang kanyang mga lagad na sila'y magsama-sama para makapangusap sa kanila ng mga bagay-bagay ng masinsinan. At ganoon ang pamamaraan na ginagawa niya sa inyo at sa akin man, bago mismo ang isang matinding pakipagbaka sa buhay ay magsimula, bago magsimula ang matinding labanan ng tama't mali na atikabos sa kaibuturan natin. Dinadala tayo ng Diyos sa isang Getsemani. Dinadala niya tayo sa komunyon at kanyang ipinapangusap ang lahat ng mga bagay na ito sa atin ng masinsinan. Doon sa ibayo sa Phoenix, Arizona, may munting trio doon na madalas akong inaawitan. Nais kong masinsinang idulog ito kay Jesus. Nais kong sabihin, Jesus, inibig mo ako noong ang tahakin ko'y kumitid. Noong naging madilim at hindi ako makakita sa malayo, inibig mo ako sa panahon na madilim. At sa dulo ng munting awitin ay sinasabi doon na nais kong masinsinang idulog ito. At napakainam na bagay yon na ang mga kalalakihan at mga kababaihan ng mundong ito ay hihinto sa nakapapagod na tahakin nila sa buhay at dudulog para makipag-usap kay Jesus ng masinsinan, makipagkomunyon kasama siya sa isang pagbubuklod. Pagkatapos magsisimula ang pakikibaka ng mga pagsubok at pagpapahirap, bawat anak na lalapit sa Diyos ay kinakailangang masubok. Ngayon, walang pagkakamali sa komunyon. Hindi yun ibinigay sa layunin na iniisip ng maraming tao. Hayan nga't ang turo, itinuturo sa ilang iglesyang denominasyon na ang komunyon ay tinatawag na huling pagganap na iyon ay tumutukoy sa pagkaligtas. Ang komunyon ay di tumutukoy sa kaligtasan. Hindi ka bibigyan ng komunyon ng kaligtasan. Yun may kainin mo sa napipinto mong kamatayan o ano, wala yung kinalaman sa iyong pagkaligtas. Isa yung paggunita. Ang sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, ang sabi niya, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Di yun kumikiling o pumapatungkol sa kaligtasan, kundi isa yung paggunita sa tapos ng gawa na ginawa na mismo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang paggunita. Ngayon, napakarami ng mga nakisalo sa komunyon na di naman ligtas. Marami ang kumain ng kordero ng Paskwa at namatay sa ilang. At marami ang sumasalo sa komunyon sa panahon ngayon na kailanmay di makikita ang Diyos. Pero hindi ka nga maaaring kabahagi sa pagliligtas niya at di siya makikita dahil ang pagkaligtas ay kaloob ng Diyos. At ang komunyon ay paggunita sa dakilat buong kasapatan na hain na inihandog para sa kaligtasan iyon. Yun nga'y para ipakita sa mga tao na naniniwala tayo sa kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay na maguli ng Panginoong Yesus Kristo. Isinasagisag noon ang tapos ng gawa. May panahon na di pa noon tapos ang kaligtasan. Panahon na nag-aalay pa noon ng kambing, tupa, dumalagang baka sa lumang tipan, dahil yung dugo na yon ng lumang tipan ay walang kakayahan na bayaran ng kasalanan. Tinatakpan lang noon ang kasalanan. Tumuturo lamang yon sa panahon na yon ay ipagiging ganap. Bukas ng gabi, tatalakay tayo sa bagay na yan. Haya't isa lamang yung tipo. Pero nung dumating si Jesus at ang dugo niya ay nabubuo sa Kalbaryo, yun nga'y ganap na paghihiwalay sa kasalanan. Iwinaglit noon ang kasalanan. Yun lamang ang tanging paraan ukol sa pagkaligtas. Hindi yung pag-anib sa simbahan, hindi yung mga liham para sa pakikisama, hindi anumang ritual sa pagbabautismo, hindi yung komunyon, ni anuman sa ritual o anumang artikulo na iniwan ng Diyos ng mga artikulo na pumapatungkol sa kaligtasan. Ang lahat ay ganap na naroon sa tapos ng gawa. Hindi ka ililigtas ng bautismo sa tubig
Gayong maraming tao nag-iisip ng ganoon kung minsan, ang bautismo sa tubig ay isang paggunita sa kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay na maguli ng Panginoon. Hindi ka nun ililigtas. Maging ang komunyon ay paggunita sa kanyang dinanas ng matinding paghihirap at kanyang pagyao, at sa kanyang nahapak na katawan, at sa kanyang dugo na nabubo. Hindi yun ang literal na dugo. Hindi yun ang literal na katawan. Bagkus, yun ay paggunita sa literal niyang katawan at sa napakahalaga niyang dugo. At sinusunod natin ang kautusan na yan. At iniutos yun mismo sa atin ni Jesus na gawin. Habang siya'y nasa malayong dako pa, ay dapat natin itong gawin. May dakilat na napakagandang larawan tayo rito sa aklat ng Hebreyong sulat sa 7 kabanata. Nais kong magbasa lang ng kaunting bahagi rito sa mga Hebreo 7 para humango ng isang konteksto na ilalakip dito. Sapagkat itong si Melkisedek, hari sa Salem, saserdote ng kataas-taasang Diyos, na siyang sumalubong kay Abraham sa pagbabalik na galing sa paglipol sa mga hari, at siya'y pinagpala niya. Na siya namang binahaginan ng patriarkang si Abraham ng 10 ng lahat, na kung sasaysayin una-una ay ang hari ng katwiran, at saka ay ang hari naman sa Salem, na sa makatuwid ay ang hari ng kapayapaan. Pansinin, gusto nating balikan yun at bulayin. Si Pablo ay may tinutukoy rito na isang tauhan sa lumang tipan. Doon sa aklat ng Henesis, matutugay-gay natin diyan ang buhay ni Abraham mula sa 12 kabanata ng Henesis. Ang Diyos ay may ibinigay na pangako kay Abraham, at hayat mula kay Abraham ay usbong ang binhi ng katwiran. At si Abraham, nang paniwala ng marami ay isa raw siyang Hudyo, pero siya nga'y hindi. Si Abraham ay isang hentil, isang kaldeo mula sa siyudad ng Ur. At siya'y naging lingkod ng Diyos, hindi dahil sa naiba siya sa iba pang tao, kundi dahil sa paghirang ng Diyos. Hindi ka naligtas dahil isa kang mabuting tao. Naligtas ka dahil pinili ka ni Kristo. Walang tao ang naghahanap sa Diyos. Ang Diyos ang naghahanap sa tao. Ang sabi ni Jesus, walang makalalapit sa akin, maliban na palapitin siya ng aking Ama unang-una. And if we could stop just for a few moments and realize at kung magagawa lang nating huminto sandali at bulayin ng dakilang kahalagahan ng isang bagay na yan, na ang Diyos ang pumili sa iyo na may kagustuhan na hindi ka mapahamak. Bagkus ay binibigyan ka ng pagkakataon at ikaw nga'y tinawag at pinili ka para maging lingkod niya. Bueno, ano pa bang masahalaga riyan? Hindi nga ito sa kung ikaw ba ay makapipili. Napaka-imposible para sa sinumang tao ang humanap sa Diyos dahil siya, sa kanyang kalikasan pa lang, ay isang makasalanan mismo at wala siyang kahit na ano sa loob niya para magbigay ng paghahangad na maglingkod sa Diyos. Magagawa mo bang pumunta sa baboy at sabihin sa kanya na mali siya? Isa siyang baboy sa kalikasan. Masasabi mo ba sa kanya na ang kinakain niya ay mali? Hindi nga. Sa kalikasan, isa siyang baboy. Sabihin mo man sa kanya na mas mainam kung isa siyang tupa, pero masaya na siya bilang isang baboy. At ang isang makasalanan ay masaya sa pagiging makasalanan, dahil ang kalikasan niya ay makasalanan. At dahil nga rito, lahat tayo ipinanganak sa kasalanan, inanyuan sa kasamaan, pumarito sa mundo na nagsasalita ng mga kasinungalingan. Na sa kalikasan ay isang anak sa pagsuway, walang Diyos, walang pag-asa, na ang galit ng Panginoon ay nakaumang sa atin.
At sa pamamagitan ng pag-ibig na biyaya ni Kristo, ang Diyos sa kanyang kataas-taasang biyaya at kanyang sukdulang kapangyarihan ay kumakatok sa inyong puso't ibinibigay sa inyo ang pinagpalang pagkakataon at ganap kang ibinaling at inilagay sa tamang direksyon na tahakin. How could you turn that down? Papaano nyo matatanggihan yun? Binago ang buo nyong pagnanais, ibinaling kayo mismo, at pinalakad sa ibang direksyon na tahakin. O magiging hangal ka sa paningin ng mundo, pero ikaw namay magiging pinagpala sa paningin ng Diyos. Mapalad sila ng mga nangagugutom at nangauuhaw sa katwiran, sapagkat sila ibubusugin, ang sabi ng Panginoon nating Yesus Kristo, ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang kamanghamanghang biyaya. Pansinin, yun nga'y dahil sa ginawa ng Diyos, dahil sa pagtawag ng Diyos, wala kayong paghahangad na tumawag. Di ka nga magkakaroon ng paghahangad na tumawag dahil ang kalikasan mo ay ganap na laban dito. Pero ang Diyos, sa pamamagitan ng paghirang, ay tinawag ka at ibinaling ka at itinuon ang inyong pag-iisip kay Kristo at sa mga bagay ng itaas. Papaano nga natin ito matatanggihan? Pagkatapos, ipinakita ng Diyos sa pamamagitan ni Abraham kung ano ang gagawin niya para sa lahat. Di nga lamang kay Abraham ibinigay ang pinagpalang biyaya na ito ng pagkabuhay na maguli at walang hanggang buhay, bagkus maging sa kanyang binhi pagkatapos niya, ang mga tinawag, ang mga hirang ng Diyos. At mapapansin natin yun na si Abraham ay naroon noon sa kaparangan kung saan siya namalagi. Ang kapatid niya, gaya ng tawag niya sa kanya, kay Lot, na kanyang pamangkin kung tutuusin, anak ng kanyang kapatid na lalaki. Pagkatapos, dumating ang panahon ng pagsubok, at si Lot ay nanlupaypay sa ilalim ng pagsubok na yon. Siya'y ganap na larawan ng karnal na mananampalataya ngayon. Nung dumating yung pagsubok ng pananatili sa tigang na lupain, haya't pinapili siya ni Abraham, at itinanaw ni Lot ang kanyang mga mata at nakita yung kapatagan, yung lambak, at punong-puno yun ng damo. Punong-puno rin ng maiinam na mga pamamahay, punong-puno ng kaliksihan, punong-puno rin ng kasalanan. Pero si Lot, dahil sa kalikasan niyang karnal, na mas higit na iniibig itong kasalukuyang sanlibutan kaysa sa mga bagay na parating, mas piniling mamuhay na marangya sa pamumuhay na ito kaysa sa kamti ng buhay na yun doon pagkatapos dito. Si Abraham, isang ganap na tipo ng tunay na mananampalataya na hinugasan sa dugo ng kordero, na ang pag-iisip ay nakatuon na sa mga bagay sa itaas. Ang sabi niya, doon ako tatahak sa daan, kasama ang ilan na kinamuhian dahil sa Diyos. Di na mahalaga kung ang nakataya ay ang kasikatan ko. Anuman ang maging kapalit, doon ako tatahak sa daan, kasama ang ilan na kinamuhian dahil sa Diyos. At pinili niya na manatili roon sa lupain, kung saan siya inilagay mismo ng Diyos sa ilalim ng panahon ng pagsubok. Binubulay ko nga sa gabing ito, kung ang mga kinakausap kong mga tao na nagsimula ng tumahak kasama ang Diyos, at nung dumating naman ang panahon ng pagsubok, ay pinili nyo na mas mabuting bumalik na lang sa sanlibutan at gawin ng mga bagay ng sanlibutan, o dili kaya'y doon tatahak sa may kahirapang lumang daan ng kaligtasan. Ang ginawa nyo ba'y katulad kay Moises, nung siya'y sumailalim sa pagsubok? Gayong ang paa niya'y nakaumang na mismo sa luklukan ng Ehipto, pero inari niyang malaking kayamanan ng kadustaan ni Kristo kaysa sa lahat ng yaman ng Ehipto. Tinalikuran niya ang Ehipto. Di niya alintana gaano man karaming ginto, gaano man ang kasikatan. Nanalig siya sa Diyos sa kanyang salita, at tinalikuran niya ang mga bagay ng Ehipto. Ibinilang ang kadustaan ni Kristo na higit kaysa sa mga yaman ng Ehipto. Ano bang ginagawa natin habang nasa ilalim ng pagsubok kapag ang mahihirap na pagsubok ay dumarating? Kapag may nagsasabi, dahil ibinubukod mo ang sarili mo mula sa mga bagay ng sanlibutan, na haya't panatiko ka na ng relihiyon,
na tunay ngang kay hirap ng dumarating. It's got to come. Hayan nga't darating talaga yan. At kinakailangan mong mamili. Pero kung ako'y pipiliin kong manahan sa ilalim ng lilim ng makapangyarihan sa lahat, mas pipiliin kong tumahak doon sa daan ko at gaya ni Jacob na ang ginawang unan ay bato. Mas pipiliin kong ituring ako ng sanlibutan na isang baliw, kaysa sa magkaroon nitong lahat ng mga kayamanan at mga pagpapala na may bibigay ng sanlibutan. Dahil higit mismo ang pagpapala ng Diyos kaysa sa lahat ng mga kayamanan na ginto at pilak ng mundong ito. Ngayon, pansinin, nung dumating ang matitinding mga pagsubok, nasadlak si Lot sa kasalanan. Alalahanin niyo, nanggaling siya ng bundok at bumaba roon sa kapatagan. Tumalikod siya, na gaya isang ang ganap na kumakatawan sa karnal ng mga Kristiyano ng panahon ngayon na naturingan, na mas pinipili ang daan ng kaalwalan, ang mabulaklak na higa ng kaalwalan, kaysa sa tumayong tapat sa panahon ng pagsubok, at tuloy nasadlak siya sa kapahamakan. At ganoon din ang mangyayari sa inyo. Siya nga, kung ang pipiliin nyo ay yung malambot na higaan ng kaalwalan, alalahanin nyo, masasadlak kayo sa kapahamakan, o parang ganoon, aabutin ka ng iyong kasalanan, at mahuhuli ka ng Diyos balang araw. At kaya isang araw ang hari, ang mga hentil na hari ng malakas na rehiyon sa ibayo, dumating sila't kinupkup si Lot at ang kanyang mga anak, ang kanyang asawa at lahat ng ari-arian niya, at tumalilis na isinama sila. At balang araw, marupok kong kaibigan, kung hindi ka mananatili sa ilalim ng dugo, kukubkubin ka ng mga kaharian ni Satanas at dadalhin ka palayo, kung hindi ka mananatili sa ilalim ng dugo. At si Abraham, ang tipo ng matuwid, ganun na lang ang pag-aalala niya sa kanyang pamangkin. Siya'y kumakatawan sa tunay na totoong Kristiyanong nasubok at dumaan sa pagsubok at napatunayan. Ngayon, malaki ang kinalaman ng kababaihan doon. Haya't ang asawa ni Lot ay karnal. Napaka-karnal. Nakatayo na lang tuloy siya ngayon sa isang parang doon, na isang haliging asin, na isang kahihiyan sa mga taong dumaraan. Si Sarah, isang kalugod-lugod na babae, hangad niyang gawin ang bagay na gusto ng Diyos na gawin niya. Malaki ang pagpipitagan niya sa asawa niyang lalaki, gaya ng malinaw na nating natalakay kagabi. At nanatili siya sa piling ni Abraham, kahit na ano pa ang dumating o lumisan. Nanatili siya sa piling niya, dahil ang asawa niyang lalaki nanatili sa pangako. Yon ang naging kaibahan. Mangyari nga, na nung si Lot ay tinangay, nanaig ang puso ni Abraham para sa kanya. Haya't nagtipon siya ng isang hukbo na kinabibilangan ng kanyang mga sariling alipin at nakipagbaka para sa kanyang kapatid. At isa yung magandang tipo, dala-dala nila ang kanilang mga tabak at pinagtataga ang mga haring yun hanggang sa wala ni isa ang natira sa kanila. At yun nga'y tipo ng mga ngaral ng Ebanghelyo. Kapag nakikita niya na tinatangay ng kasalanan ng kanyang iglesia at sinusunggaban ng mga tao, dala-dala niya ang pinagpalang lumang Ebanghelyo, ang tabak ng Espiritu, at tatagayin yun hanggang sa matagay niya palayo ang kasalanan mula sa kanyang iglesia kung siya'y tunay ngang lingkod ng Diyos. Tinatanggal niya ang lahat ng walang kabuluhan, ang pagdadaldal, ang paninira ng patalikod. Pinapalis niya ang lahat ng mga bagay at karnal na mga kalikasan ng sanlibutan na gumapang papasok sa iglesia. Kung siya'y tunay na lingkod ng Diyos, dala-dala niya ang salita at tataga siya doon sa isang gilid sa kabilaan hanggang sa mataganan niya at mapalis mismo ang lahat palayo. At pagkatapos, nung makuha na niya si Lot, ang kapatid niya na tumalikod sa pananampalataya, at ang mga anak, at sila'y dinadala niya pabalik sa pakipagkasundo. Pansinin, ang dakilang hari na ito na nanggaling sa Jerusalem, haya't siya'y kinatagpo, si Melchizedek. Anong klaseng lalaki yun? Ang tawag sa kanya ay Hari ng Salem, na sino mang eskolar ay nalalaman
na ang Salem ay Jerusalem. Salem ang tawag doon noon bago yun tawaging Jerusalem. Sino ang lalaking ito na kinatagpo siya, na may kaalaman na tinahak niya ang tamang hakbang? Sino ang taong ito na tumayo sa tabi niya? Masdan niyo nga kung sino siya. Siya ang hari ng Jerusalem, at siya rin ang hari ng kapayapaan. Ikatlong talata, walang ama, walang ina, walang talaan ng lahi, walang pasimula ng mga araw, ni walang katapusan man ng buhay. Sino ang dakilang prinsipe na ito na sumalubong sa kanya pagkatapos na ang pakikibaka ay matapos? Bumukla tayo sa Genesis, sa 14 na talata, sa 14 na kabanata, at sa 18 talata. At si Melkisedek na hari sa Salem ay naglabas ng tinapay at alak. Binasbasan ito na sinabi, pagpalain si ng kataas-taasang Diyos na nag-iingat ng kalangitan at ng lupa, at pagpalain si Abraham na kanyang lingkod. Matapos ang labanan, matapos na makamit ang tagumpay, matapos ang pagpuksa, sinalubong ni Melkisedek si Abraham sa kaparangan at nagdala ng tinapay at alak at inihain yun sa kanya. At sino yun? Wala ngang iba kundi yung isa na yun na kinatagpo si Abraham matapos ang halos 1 taon nung singay nakaupo sa ilalim ng puno at nakipag-usap sa kanya. At ang siring Melkisedek na ito ay nagsabi, buhat ngayon ay hindi ako iinom nitong bunga ng ubas hanggang sa araw na iyon na inumin kong panibago na kasalo kayo sa kaharian ng ama ko. Kapag matapos na ang pakikipagbaka, kapag ang tagumpay na panagumpayan na, kung ganoon ay pagsasaluhan natin yung ng panibago sa kaharian niya. Kapag ang huling pakikipagbakay na paglaban na, kapag ang huling tabakay na patay na ang huling kasamaan sa mundo, at ang dakilang iglesia ng buhay na Diyos ay magtagumpay, si Kristo nga'y sasalubungin sila sa alapap na may tinapay at alak muli at makikisalo sa komunyon at sa walang hanggan sa presensya ng Ama. O napapagang na manlalakbay, sa gabing ito, manumbalik ka sa bahay ng Ama. Lumabas ka na riyan sa Sodoma. Ikaw ay pinagkasundo na muli sa pamamagitan ng dugo. At dito nga sa malwalhating gabing ito ng pag-aalaala ng dakila nating Melkisedek na walang pasimula ng mga araw o ng katapusan man ng buhay, bagkus harit prinsipik magpakailan-kailan paman. Ang Espiritu Santo sa gabing ito'y matimyas na niyayaya ang mga di paligtas ngayon kung kayo nga'y walang Kristo sa gabing ito, at kung tapos na ang labanan, kung hangad nyo nakatagpuin siya sa kapayapaan at sumalo sa komunyon kasama siya, at mangangako kayo na ibigin niyo siya, at ibubukod ang sarili niyo mula sa mga bagay na salibutan. Papasanin niyo ang lumang matibay na ebanghelyo, at tatahakin niyo ang makalumat mahirap na daan, at iinom kayo mula sa saro ng kapaitan ng pag-uusig ng mundo, at iinumin ang mapapait na gamot ng pag-uusig ng mundo. Ito nga'y ibinigay sa atin ng Biblia, nang sa gayon ay uminom tayo ng matatamis na alak sa langit balang araw, sa panahon na kakatagpuin na natin siya sa kapayapaan sa ibayo, sa pagitan ng langit at lupa, sa panahon na darating siya upang ihayin mismo ang komunyon. Naway mapagbulay ito ng husto ng mga puso natin. Iinumin ko ito ng panibago kasama ninyo sa kaharian ng aking Ama. Kung paparito na siya bago dumating ang isa uling Pasko ng pagkabuhay, kung mamamatay kayo bago dumating ang isa uling Pasko ng pagkabuhay, hindi nga nun mahadlangan ang dakilang kaganapang yun. Dahil sinasabi ko, batay sa salita ng Diyos, na sila ng mga nangatutulog kay Kristo ay unang babangon, at tayo ng mga buhay at narito ay aagawin pa itaas kasama nila ng sama-sama sa alapaap para salubungin ng Panginoon. At ang dakilang Melkisedek ng langit, ang hari ng dinatural na Jerusalem, bagkus hari ng makalangit na Jerusalem,
ang bagong Jerusalem, kaya't sasalubungin tayo at tayo hahain ng panibago ng alak at ng tinapay. Sa gabing ito ay pagsasaluhan natin ang mga sagisag nito. Yun ang gagawin natin hanggang sa masumpungan natin na siya darating muli. Naway masumpungan tayong tapat sa pagyuko natin ng ating mga ulo pansumandali para sa kaunting pagdulog na panalangin. Ang lahat po'y tumaintim lang sa abot ng makakaya nyo sa taimtim na banal na sandaling ito. Napakadali nga na ang mga bagay na ito'y mapabayaan nating makahagpos. Ang sabi ng Biblia, baka sakaling makahagpos natin ang mga bagay na ito at pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan. Haya't napakadaling makalimot. Hindi po tayo dumadalo sa simbahan para makita. Di tayo dumadalo para makapakinig ng mainam na awitan o ng mainam na pangangaral. Nagpupunta tayo sa simbahan para sumamba, sambahin ang Diyos. At bawat isa sa atin, sa ating mortal na katawan na may kaluluwa na harap sa Kanya balang araw. And on the eve of this great at kaya sa gabing ito ng dakilang pagpapako sa krus, sa pag-aalala sa kanyang pagyao sa gabing ito, kung di pa kayo Kristiyano, na di pa tinatanggap si Kristo sa buhay niyo bilang tagapagligtas, kayo ba'y sapat nang kumbinsido sa pangangaral ng salita? At ang Espiritu Santo ba'y nakatayo na riyan sa malapit sa inyo na sinasabi, nagkasala ka. Ngayon, bumaling ka at tumahak dito sa kabilang tahakin na ito. May papahayag niyo ba yan sa pamamagitan ng pagtataas ng kamay niyo, sasabihin, Kapatid na Branham, ipanalangin mo ako. Akin lang inihingi ngayon ang iyong pananalangin na ang Diyos ay mahabag sa akin. Pagagawa niyo bang itaas ang inyong kamay habang naghihintay tayo? Pagpalain ka ng Diyos, Ginoo. Mayroon pa po ba? Pagpalain ka ng Diyos. Pagpalain ka ng Diyos, Ginoo. Pagpalain ka ng Diyos, munting bata. Pagpalain ka ng Diyos. May iba pa ba? Pagpalain ka ng Diyos, binibini. Sasabihin niyo, Kapatid na Branham, meron bang ibig ipahiwatig ang pagtataas ko ng kamay ko? Kaya't ang pinag-iba ay pagitan mismo ng kamatayan at buhay. Meron pa bang masihigit kaysa sa buhay? Kinagigiliwan niyo, kaya't tinatanaw niyo ang kalikasan. Kinagigiliwan niyo ito, ayaw niyo ngang mawalay mula rito. Dito lamang sa pagtawid ng kalsada rito, nung ang asawa ng kapatid kong lalaki ay naghihingalo na noon, isang umaga, maraming taon na ang nagdaan. Nung ang abang munting Ruth ay iniangat niya ang kanyang ulo at may Reuben na nakadapo roon sa puno ng seresa at gusto niyang matanaw yun kahit sa isang muling pagkakataon. Ganon nga ang pagkagiliw niya sa kalikasan. Pero darating ang araw sa pagdating ni Jesus, kanyang maririnig ang mga ibon ng walang hanggan na sila'y humuhuni. Ang mga bulaklak ng walang kamatayan ay hayan nga't sumisibol. Wala ng sakit, kalungkutan o kamatayan dahil siya'y nakipagkasundo na sa Diyos at tinanggap na ang dakilang Kristo na namatay para sa Kanya. Kamit-kamit ang pinagpalang katiyakan na ito na hindi nabibigo. Ang pinagpalangang salita ng Diyos na di nagsisinungaling, ang ipinangako mismong buhay na walang hanggan para sa kanila ng mga nanampalataya. Mangyari ngang sa pagtaas nyo ng inyong kamay, ipinapakita lang niya na may espiritu sa loob nyo na buo na ang pasya. Pagpalain ka ng Diyos, binibini. May bagay diyan sa inyo, isang espiritu na sa kalikasan ay dapat nakalaylay ang inyong mga bisig pababa. At kapag itataas nyo ang inyong kamay, ay tinataliwas nyo ang mismong mga batas ng hatak ng mundo. Ano pa't sobrenatural yan? It's against science. Yan nga'y taliwas sa lahat ng siyentipikong bagay para tumaliwas kayo sa batas ng hatak ng mundo. Di yun uubra, maliban na lang kung may bagay na sobrenatural. Lalaylay at lalaylay dapat ang mga bisig niyo pababa. Pero kung sa puso niyo, sumasampalataya ka sa salaysay ng Ebanghelyo, at buo na ang pasya sa gabing ito, nasawat tapos ka na sa kasalanan. At sa kalugod-lugod na papalapit na ito patungong Kalbaryo, kung kailan bukas ng 3:00 sa pag-alaala, ay gugunitain natin ang araw na si Jesus ay namatay para sa kaligtasan nyo. At binubulay niyo ito ng sapat at ang Espiritu Santo'y bumaban at kumatok na sa inyong puso at inyo na itong tinanggap na inyong
May kung anong bagay na sa puso nyo na nagsasabi, itaas mo ang iyong kamay. Ipinapakita nga niyan sa mga tao at sa Diyos na sinasampalatayanan mo na ito at tinatanggap ito. Pagpalain ka ng Diyos, lahat kayo na munting mga kabataan, 3 o 4 sa kanila na narito sa may altar, kalugod-lugod ng mga kabataang lalaki at kabataang babae na mga 18 taong gulang, lahat sila ay nagtaas ng mga kamay nila ng sabay-sabay. Sinabi ni Jesus, pabayaan nyo ang maliliit na batang lumapit sa akin. Huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat sa ganito ang kaharian. Meron pa po bang iba bago tayo manalangin? Pagpalain ka ng Diyos, binibini. Talagang marahil ikaw nga'y nakagawa ng maraming mga bagay binibini sa buhay. Talagang matapat yon. Naniniwala ako na ikay isang tapat na babae. At alalahanin mo, di mo maitataas ang kamay mo kalugod-lugod na kapatid na babae, maliban na lang kung may bagay dyan sa kaibuturan mo. May kung anong bagay sa iyo na nagsabing, gawin mo. Marahil, kahangalan yon na may tuturing para sa isang karnalang pag-iisip. Pero kapatid, sa araw na yon, ang doktor mismo'y lalakad palayo mula sa pintuan at magsasabi, katapusan na. Kapag siya lalakad palayo mula sa aksidente at ihilahin ang munti mong katawan palabas, yung dugo'y umaagos at yung puso mo'y hirap na hirap, kaya't di na kailangang magsinungaling pa sa kanila. Mamamatay na sila. Oh, naku! At sa di magkandamayaw na 1 oras na lang ay susubukan mong magsisi at sasabihin na lang ng Diyos, sa iyong sinapit, ako'y makatatawa na lang. Pero habang nariyan ka pa nga sa wasto na pag-iisip, habang ikay, Ama, habang tinatapos na po namin ang mensaheng ito at ang pag-ani sa halos 15 katao na nagtaas ng kanila pong mga kamay na sila'y mga makasalanan sa buong buhay nila. At ngayon sa pamamagitan ng biyaya, nangusap ka sa kanila, ibinaling sila at pinaharap sila sa Kalbaryo at naririnig ang mga salitang iyon na nanggagaling sa mga labi ng anak ng Diyos. Ama, patawarin mo sila. Hindi nila namamalayan ang ginagawa nila. Pero ngayong gabi ay tinanggap nila mismo ang Ebanghelyo. Naririnig na namin siya na nagsasabi, mga ilang araw bago yun, ang dumirinig ng aking mga salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at di na patutungo sa paghatol, bagkus ay lumipat na mula kamatayan patungong buhay. Amin pong inihaharap sila sa iyo ngayong gabi, Panginoon, bilang iyong mga anak. Naway ang iyong walang hanggang mga pagpapala ay maglumagak sa kanila. Sa pangalan ni Kristo ay amin itong ipinapanalangin. Naway dumalo sila sa umaga ng linggo na daladala ang kanilang damit, magsasabi, ako'y may pagnanais na hayagang magtapat sa mundo, na ako'y isang mananampalataya. Nais ko ngayong mabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Yesus Kristo. Tumatawag sa Kanya na ako'y puspusin ng Espiritu Santo at pangalagaan ako sa buong buhay ko. Iyo pong pagpalain ng mga kabataang babae, ang mga kabataang lalaki, ang mga may edad, ang munting mga bata, at ang lahat. Iyo pong pangalagaan sila, Ama. Sila po'y sa iyo. At bilang mga bunga ng mensaheng ito sa gabing ito, inihaharap ko po sila sa iyo bilang mga bunga. At sila'y nasa iyong kamay na bilang mga kaloob ng pag-ibig mula sa Diyos, ang Ama. Akin ngang idinadalangin na iyo silang aalagaan sa buong buhay nila. Sa pangalan ni Jesus, ako'y dumadalangin. Amen. Ikinagagalak nga namin na makasama kayo rito sa gabing ito at tuwang-tuwa kami na nakadalo kayo. At bukas ng gabi, ang mensahe natin, bukas ng gabi ay ang pagkasakdal ng mananampalataya. At dumalo po kayo, sigit magsama kayo ng may sasama nyo kung ang simbahan nyo ay walang gawain. At ngayon, tayo magsasalo sa komunyon. Marahil ang ilan sa inyo, medyo atrasado na po ako ng konti. Sumobra ng kaunting minuto at pauwi natin ang mga uuwi na. At sa inyo naman na nagnanais na magpaiwan para sumalo sa komunyon at paghugasan ng paa kasama namin, kami nga'y naniniwala ng ganap na dapat sundin ang bawat atas na iniwan sa atin ni Jesus na gawin. At kung darating siya sa aking henerasyon, at itutulot na manatili ako sa tuwid na pag-iisip at ingatan ang kanyang pag-ibig sa puso ko, sisikapin ko sa abot ng higit kong makakaya na sundin ang bawat isa sa mga iyon at masumpungang tapat sa tungkulin ko. Pagpalain kayo ng Diyos ngayon.